si Captain Perote ay nawawala simula 2019, yan ba yung sinabi mong dinukot? Sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Opo, hanggang ngayon po, nawawala. Meron pa bang ibang taong tumulong sa'yo sa paggawa ng report? Baka pag binanggit ko pa ko, baka targetin pa ko nila eh. So these are the same persons that you're referring to in your report? Yes po, yes po. And it is Walang this duda. report... Ang ginawa po is talagang kinirin na po nila kagad without proper investigation. Pinotektahan na kagad ng Malacanang ni Presidente Duterte at ni Bongo. So hindi ko na po natuloy yung investigation. Next to interpolate is Congressman Lord Dansuman. You have 10 minutes. Colonel Asierto, you mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? 2005 na po. Yung warrant po inisyo noong August 31, 2005. Sino pong pagkakalam niyong may-ari ng laboratory na yun? Actually, ano po siya, warehouse po siya. Ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant. Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua po ang nag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po yung Dumoy Lab tsaka si Michael Yang. Opo. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. Hindi po malayo. So it's possible? Highly possible po. Highly Kasi possible. po ang report po sa akin noon, yan si Antonio Maiza Domingue, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas at mga bawang, agri-products. So Matagal na siya sa smuggling, and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay. On to another point. Colonel Asierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil doon sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Kung sinasabi niyo po yung Duterte drug list, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon, mga small time lang po na at doon sa mga distribution sila lang po yung kumbaga is parang nag-retail, tapos yung maliliit na amount na ang nandun. At yung listahan po kasi yun, unvalidated. Unang ilabas yun kumbaga kahit sino na lang ang sinong nandun, kahit yung patay na nandun pa . Okay. Kanino pala nanggaling tong listahan na to? Galing po yan sa Davao. Davao? Anong ibig sabihin po na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na-verify yung nasa lista?
Is there any verification? Alam niyo at all? po, alam niyo po, yung validation nangyari na lang po nung huli na eh. Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gusto magpa-clear. Magpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po, yung mga PNP units, at that time, nagdadalang isip paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Eh, yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay. Karamihan po ay doon, marami po doon mga namatay na po, na neutralize. Yun po yung word nila. Neutralize means kill. Opo, opo. Marami din pong nag-testimony dito po sa Quad Committee na may sinasabing may reward system po sa war on drugs na ito. Do you have any personal knowledge regarding this reward system? Open secret naman po yan, na yung reward na yan. As to kung personal knowledge po, meron pong mga ilan-ilan siguro. Ilan-ilang ano po? Baka, meron po, actually hindi mo pwedeng masabing personal knowledge pero alam kung meron nangyaring reward na nangyari pag merong namamatay. Okay. Sino pong kilala mong may personal knowledge? Sino kayang kilala mo na may personal knowledge regarding this reward system? Oo, usually po doon sa AIDG during that time, ang kumukuha ng reward, ang alam ko, yung director mismo. At that time, ang director ay si Senior Superintendent Pero. Okay. Do you know anything else about this reward system? Ang alam ko po is nanggagaling sa Davao at ang common knowledge po yan na si Leonardo po ang paymaster. Siya po ang nag-release daw ng pera. Okay, si Colonel Leonardo. Do you know anything about how this reward system works? Hindi ko po alam yung specific eh. Ang lumalabas lang po is pag nandiyan na yung reward. Sino kung paano nakukuha, hindi ko po alam. Okay, so yung alam mo lang na pag may napatay na drug user or pusher, makakatanggap sila ng reward. Open secret naman po yan eh, sa PNP. When you say open secret, yung iba po ayaw aminin, siyempre dahil. When you say open secret, what does it mean? Parang lahat ng tao nakakaalam pero hindi lang mako-confirm. Opo, mga public knowledge na lang po yan eh, na talagang meron eh. Kaya lang, siyempre hindi lang po aminin ng iba yan dahil ayaw din nilang maglagay sa alangan. Kanino po nanggagaling yung reward? Ang alam po talaga is galing ng Davao. Davao. Yeah, okay. Balikan po natin yung report nyo, Colonel. Nabanggit nyo na kasama nyo po si Captain Perote, yung paggawa ng report. Tama po ba? Opo. Ano po yung extent ng involvement ni Captain Perote sa report? Siya po ang naka-locate kay alias Panther. At siya po ang kasama po nung kinausap namin si alias Panther. Okay. Tapos nasabi niyo, you also said na sinampahan kayo ng kaso? Kayo ni Opo. Captain Perote? Opo, pero yung kaso po ni Captain Perote ay naano po siya, na-dismiss yung kaso kanya, hindi umakyat sa dismiss ng DOJ yung kanyang yung complaint sa kanya. Kasi napatunayan niya na yung mga allegations sa kanya na investigador ay kasinungalingan. Sino po si Director Fajardo?
Siya po ang dati kong deputy sa SOU3, sa EDSOT at sa AIBG. Tapos siya po ang naging PIDEA din po siya, naging director siya ng PIDEA. Kasama rin Kasama po ko po siya siya. sa paggawa ng report. O, kasama ko rin po siya. Alam din po niya yung report. Okay. So si Captain Perote ay nawawala simula 2019. Yan ba yung sinabi mong dinukot? Opo, ang ganyan po, nakawala. Dinukot po sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Dinukot siya at he was never seen again. Opo, ang ganyan po, nakawala. Si Director Fajardo po, ano nangyari sa kanya? Si Director Fajardo po ay sumakabilang buhay po sa ibang bansa na nung siya lang na nag-iisa. Okay, so buhay pa po siya. Wala na po, namatay na po siya. Ah, okay. Were you able to talk to them before Captain Perote was kidnapped or before Director Fajardo died? Si Captain Perote po, I think a day before, nag-usap kami at sinabi nga ng yung kaso niya ay dismiss na at nagpapaalam siyang ihahatid niya yung mga anak niya sa Amerika. Pero hindi The following day po, yun, dinukot na siya. Si Director Fajardo po, Si Paji, hindi ko na po matandaan eh. Parang hindi na ho yata ako kami nakapag-usap eh. meron pa bang ibang taong tumulong sa iyo sa paggawa ng report? Wala na po. Kami lang po ni talaga pong Kayong tatlo? kami ni Captain Perote, Director Fajardo. Okay. Baka pag binanggit ko pa ko, baka targetin pa ho nila eh. Sige po. We understand. Do you know Arturo Las Cañas? Ay, hindi ko po kilala si Las Cañas. Pero siya po ay isang former police officer na lumabas din at umamin na meron na personal daw siyang pumatay on behalf sa former President Duterte bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ano po ang nalalaman nyo regarding sa Davao Death Squad? Sa tingin ko po, totoo lang po yung Davao Death Squad. At si Las Cañas po is talagang member siya ng DDS. How do you know that? Hindi na po pwede kitanggihan eh. Bakit po? Common knowledge po ba yun? Maski nga po si Pangulong Duterte, inamin niya sa Senado Okay. na meron eh. Kasi nabanggit ni Las Cañas na sa kanyang report doon sa International Criminal Court regarding sa mga alleged illegal activities of the former president. Were you able to read this report? Or may alam po ba kayo regarding sa report ni Las Cañas? Parang nabasa ko po na one time, ang mako-confirm ko lang po dun sa mga sinabi niya is yung kay Alan Sick. Ano po yun? Yung kasi dun sa kanyang testimony doon sa ICC, binanggit niya yung si Alan Sick. Paano niya nabanggit? Na pinatay nga daw nila sa utos ni Pangulong Duterte. Pinatay nila. Okay. Regarding sa... He also said sa report niya regarding sa Dumoy raid, kung may namatay doon na almost 20 Chinese nationals. And he also said na mayroong 6 na namatay na nationals at 11 Chinese nationals na nahuli. Alam niyo po ba ito? Opo, tama po yun. Ano pong nangyari sa mga 11 Chinese nationals na hinuli? Ang nag-take charge po dyan, si Wilkins Villanueva,
At balitaan ko na lang po na kinabukasan na ibinigay niya po doon sa mga DDS. Ano po nangyari sa kanila pagkatapos maibigay sa DDS? Kindly wrap up, Congressman. Ayon po kay Sergeant Las Cañas, pinatay po nila sa utos si Pangulong Duterte. Okay. No more questions, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Suwan. The next to interpellate is Congressman Keith Flores, and then Congressman PM Vargas, and then Congressman Johnny Pimentel, and then Congresswoman Jinky Luistro. And then we will shift to the next topic for today. Congressman Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most have already been asked by Congressman Suwan. Colonel Asierto, you testified earlier na medyo late nyo na na-discover ang involvement ni Michael Yang sa Dumoy raid. Tama po ba? Opo. April 2016 na po na validate namin ng August 2017. So, the raid in Dumoy was in 2004, and yung connection ni Michael Yang was only established by you through your investigation in 2016. Is that correct? Opo. Tama po yun. Okay. Same with Alan Lim? Tama po ba? Inopen na natin. Kaya Alan Lim po, 2003 pa ho, alam ko na po yung nahuli siya doon sa Cavite, 2003. So 2003 pa, matunog na yung pangalan ni Alan Lim as someone who is involved in drugs. Is that correct? Yung nahuli po sila noon sa loob ng laboratory. Okay, now just to make sure na we're talking about the same Michael Yang and Alan Lim, are these the same Michael Yang and Alan Lim who were prominently figured also in the trips of the former President Duterte? Sila po ba? Opo, baka po yung mag-ibang picture galing po sa akin, yung mga nakikita nyo picture, galing po sa aking case build-up. Does the concept have pictures of this, Mr. Chair? Meron ba tayong pictures nito? Of the picture showing Alan Lim and Michael Yang together with the President, the former President? I think, is this the one that you're Is this the one that you're referring to, Colonel Asierto? Wala po akong nakikita. Wala. Sorry po. How about that? Ayan po, galing po sa akin yan. Meron po akong kopya niya. So these are the same persons that you're referring to in your report? Yes po, yes po. And it is Walang this duda. report na sinabi mo na sinabmit mo kay former PNP Chief Bato de la Rosa. Opo. And you also testified na walang nangyari doon sa report na binigay mo. Wala po, pero namatay po yung dalawang kasama ko at may kaso na po ako ngayon at meron patong sa ulo na 15 million o 10 million. But publicly kasi sinasabi ni President na ayaw niya yung drugs, di ba? That he doesn't want to be associated with anyone who is involved with drugs, di ba? And you're saying that he was together with these two persons na which you included in your report. Would it be possible na the PNP also conducted its own investigation and cleared these two? Si Michael Yang at saka si Alan Lim? I don't think meron pong proper investigation na ginawa to clear the two. Ang ginawa po is talagang clear na po nila kagad without proper investigation. Because if they had conducted a proper investigation, they could vetted my report na may mga attachment na warrant, court record, yung tattoo ni Michael Yang na dragon. So I don't think they even invited Michael Yang and Alan Lim for interview or inquiry sa PNP saka sa PDEA. Okay, did you share your report with Wilkins Villanueva, who was also with PDEA? Ay, hindi po. Hindi. So he wasn't aware Hindi that you po. made such a report? Hindi po, kasi during that time, I believe compromise na siya. Compromise? What do you mean, Colonel Asierto?
He could not be trusted. Hindi ko na po siya pwede pagkatiwalaan ng mga ganyang impormasyon. You cannot trust General Villanueva who was working with PIDEA at that time? Opo. And bakit mo naman nasabi yan, Colonel Asierto? Just to be fair, General Villanueva is here eh. But why would you say that he cannot be trusted? Alam niyo po, classmate niya, sabi nga niya, classmate niya, mag-classmate kami. Pero meron po siyang mga, may mga declaration siya na mali. Before pa. May mga kinukwento siyang mali na nakakaabot sa amin. So, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan katulad nung nangyari noong 2004 yung sarili namin sa Domoy. Alright, now, there were also reports that parang nabaliktad na ikaw na yung involved in drugs na lumabas from the PNP. Is that correct? Opo, kasi nga po, hindi nila kayang i-discredit yung report. Ang discredit nila yung nagkumuha ng report. In fact, former President Duterte made public pronouncements as to establishing a reward for your capture ba yun or your death ba? Was that, if I remember it correctly, tama po ba? Na he made public pronouncements binanggit na niya po yan sa may ilang milyon na reward for you? 10 million po. 10 million. Ang DOJ, masabi ang DOJ, 10 million. Yeah, and in fact, he also mentioned something like, he was asking, bakit buhay ka pa? Yes. Opo. And that was a public pronouncement, is that correct? Opo. Parang March 26 yata yan o something. Okay, now, you keep insisting kasi na walang ginawa dun sa report mo and that Michael Yang and Alan Lim, as far as your investigation is concerned, are involved in drugs. Now, how solid is your investigation? And is it backed by any, siguro, substantial proof din to show na there's actual links between these two persons and the proliferation of illegal drugs? Based po dun sa ginawa kong report, solid na po yung aking information. Ngayon, kung inaksyonan po sana nila Chief PNP ba to yan sa kanila Aquino at Albayalde, nag-conduct ng further investigation validation. Pero hindi na nga po nangyari yun kasi pinotektahan na kagad ng Malacanang ni Presidente Duterte at ni Bongo. So, hindi ko na po natuloy yung investigation. Kasi po ang laman po ng report ko sana is parang nagre-request ako ng mag-contact pa ng further case build-up. But is it the hindi fact nga that nangyari. General Abayalde got in touch with you and talked to you about your report? Di mo ba? Did you mention something like that before? Ang kumausap po sa akin tungkol sa report ko ay si Director General Aquino ng PIDEA. Si General Abayalde po, hindi niya po ako po ang lumapit sa kanya, nagbigay ng report sa kanya. Pinag-usapan namin yung report, pero wala po nangyari. So, Abayalde knew of the report? Kasi binigyan mo siya ng copy? Alam niya po. Aquino, pero Aquino knew of the report because he was given a copy by somebody else. Tama ba? Yes, tama po. Ang nagbigay po ng kopya kay General Aquino ay si Director Pardo ng PIDEA. So, meaning the proper agencies already had a copy of your report, PIDEA and the PNP. Yet nothing came out of these reports. Maganda pong tanongin sa kanila kung meron ba silang official copy ng aking report. Yung PNP ngayon po. Tanongin niyo po ang PNP at ang PIDEA kung meron silang official copy na binigay ko kay General Bato sa akin, General Albayalde. Ibinigay ba nila General Bato Albayalde yung report ko sa proper unit ng PNP para i-validate or i-file? O si Director General Aquino, ibinigay ba niyan sa intelligence service ng PIDEA para i-validate or what? Baka wala pong file sa PIDEA saka sa PNP.
Just to be fair po, and para klaro din tayo, is there any possibility that they conducted their own investigation, meaning PDEA and the PNP, and in their investigation, they found nothing to connect Michael Yang and Alan Lim to the drug trade? Is that also possible? Possible naman po yan. So it's also possible. Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Napakaliit na possibility po. Thank you, Congressman Flores. The next Salamat po. Mr. Chairman.